Ginive up nila Monstrutters yung bola kanina sa kanyang mga kakampi na locals. Dahil nga sinabihan na siya ni Coach Norman Blatt, don't take too much on your shoulder. Pero napufrustrate siya dahil ginive up niya, walang nangyari. Sumatala si Baldavid, pinapatay na buwang Alvarez. Ito naman si Malo Aquino. Wala. EJ Foul. Napapasok lamang. Kung tao mo si EJ Foul, the first thing in your head when somebody takes the shot is keep him away from that goal. Hanggang Babylonia, si EJ Foul, at nandun na nga siya sa harapan. Kanya high percentage shot na yun. Alam mo, yung kanyang height, yung kanyang mga galamay, napakahaba. Malapad din ang tatawagan ng kanyang unang personal foul. Sa lakas ng hiyawan, hindi mo halos marinig yung yung whistle. Talaga. Alam mo, ilang quarters na natin napapansin ito. With 6:52 to go, kanina pa yung penalty na yan. As we look at the shot blocks, samantala sa Baldavid, binigay kay Vince Season. Yes! Hindi pumasok. Masyadong pinasarap ni Vince Season yun. Shot blocks, pero iisa pa lang ang foul ng Ginebra. So, inawagawa naman ngayon si Bong Alvarez. Baldavid. Ayun, pinawal ni Bong Alvarez galing sa likod. At siniguro lang ni Bong Alvarez na hindi papasok yung layup. Medyo nahalata ako sa mga foul dito sa larong to. Parang ayun parang sa mukha yata yung mga mga foul natin. At safe lang din yung ating cameraman, si Jerry Cabrito. Kaya nakita po rin yung ganoon na nangyari sa camera. Okay, meron pa po tayo 6 minutes and 24 seconds remaining sa larong ito with a 15-point lead by Ginebra San Miguel. Something's got to happen for San Miguel Beer, pero si Baldavid ang nasa free throw line. Medyo tentative yung kanyang tirang yun. Ayan. Yung kanilang duo. Oo. Marami pong nagdala ng kanilang mga poster, mga streamer. Para bigyan ng suporta ang kanilang mga paboritong koponan at mga player. Yun. Itong Ginebra, lamang na yan ng 16 points, pero sila pa rin ang pumipress. Ito yung element of surprise sa ating sinasabi kanina. Ito si Bong Alvarez, nakita si Ives sa ilalim. Naku, ito nagmasok. At si Kobe na nakakuha ng rebound. Ito si Baldavid. 18-point lead. It's an 18-point lead by Ginebra San Miguel over San Miguel Beer. We have a timeout. Ayun na naman yung press ng Ginebra, resulting in a turnover. Ang rebound na kay Baldavid pa. Problema para sa San Miguel talaga. They can't even execute their offense. Dahil hirap na hirap sila dun sa press ng Ginebra na yon. And nakikiyan ni Baldavid at saka ni Vince Season. 18 puntos po ang lamang ng Ginebra San Miguel. It's an 18-point lead. 5.5 minutes remaining. Cofield. Wala. Pero sa kanila pa rin ang bola. Ano ba? Nakatayo na lang yung mga taga San Miguel. Parang nawala ng gana itong San Miguel. At pinapanood yung kanilang rebound. 108 to 90. 5 minutes and 14 seconds remaining. EJ Foul. Out to Cofield. Pinapatay ni Stubbers. 3 seconds on the shot clock. Cofield, nakita si Malo. With no time on the shot clock. 20 puntos na po ang abante ng Ginebra San Miguel at 110 to 90. Wala mga tao rito in anticipation of that finals appearance. Ano ba? Puro turnover to. Hindi pa naka-attempt itong San Miguel sa kanilang last 3 possessions. Ito naman yung ginawa ni Baldavid kanina. Lutang. Kaibigan. At kanina po, kumadidinig yung hiyawan dito sa Ginebra. Kanina high na pala yan, 22 points. 22 ba o 24 na with that shot? Baldavid, 22 points. 22. Ito ang turnovers, 24 turnovers para sa San Miguel. Napakarami. Itong barangay Ginebra po, full force nagpunta rito. At mukhang marami pang dumayo sa barangay Ginebra. Overpopulated natin barangay na ito. Baldavid, 3 seconds on the shot clock. Wala. Babylonia binigay kay Struthers. 4 minutes and 20 seconds to go in the ball game. They give it to Struthers.
baskets for San Miguel. Probably 3-point shots if they can find some. Ito, medyo binabantero nila sa likod yung Ginebra San Miguel, pero no problem bringing it over the timeline para sa Ginebra. Pwede sila mag-use up ng kanilang shot clock. Nasa kanila yung luxury na yan. Ika nga. Mahihirapan na talunin ito Ginebra sa larong ito pagka ganyan ang nangyayari. Puro mo, yung mga tira nila, puro last second na, no? Maubos na shot clock, mapasok ba? 3-point shot, wala. Dunk pa rin. So, napakataas na percentage yan. If you're looking for shooting percentages, walang tatalo sa dunk na yan. Dalawang sunod. Pero papuntahan yung 3.5 minuto na nalalabi rito. Pero, by the looks of it, at with the way the fate has turned out, mahihirapan ho ng dobleng hirap po para sa San Miguel Beer para makabalik sa laro ito. Ayan, no? Hindi na lumalaban itong San Miguel. Just going through the motions. Si Mrs. Jaworski ba yan? Si Mrs. Jaworski po yun. Nakita ninyo na nag-cheer para sa kapatid ng kanyang asawa. Ito, sa Along Kaidek. Hindi rin maka-score sa ilalim. So, parang gumibap na itong San Miguel. Wala ng depensa. Pero mga pandiin na yan. Pandiin na yan ng Ginebra. Meron tayong timeout. Okay mga kaibigan, 2 minutes and 47 seconds remaining dito sa ating larong ito. At marami na po papalabas ng Cuneta Astrodome sapagkat napakalaki ng kalamangan ng Ginebra San Miguel. Well, that shot by Struthers didn't go in, pero yung kanyang layup cut the lead down to 22. With this much time remaining, medyo mahirap-hirap na po yan. Napakalaking laro nito at pinapatunayan sa atin ng Ginebra. Hindi lang overtime ang manalo. Ano namin manalo ng malaki. Ito, 4 seconds on the shot clock. Red Cofield, nabitawan na bola. Nakuha na naman Struthers. Ibibigyan na ni Baldo dito. Ito for third place. So makakalaban pa nila yung Shell. For third place, I think it's only 1 game. Pagka po natapos ang laro ito at ang Ginebra ang nagwagi, wala po tayong laban sa Biyernes. Sa linggo na mag-uumpisa ang ating championship. Samantala, pumasok po tayo sa last 2 minutes ng laro. Brought to you by Tanduay Gold, the premium rum. Meron pa 10 seconds sa shot clock ng Ginebra San Miguel. Narito si Val David. At si Mike Lustre, pinasok na ni Coach Norman Black. Pinabas kay Marlo Aquino. 2 seconds to go on the shot clock. Cofield, wala. Alan Kaidek. Ito si Mike Lustre. Nakakita ng open lane. Mahirap na tira. Sana pinasa na lang niya. Mga guards po ng Ginebra keying this victory for them. Val David and Vince Hizon. At tumaymount pa sila. Mukhang 20 second timeout. At tinawag ni Val David. Sinenias niya. At sa kasulukuyan po, 20 puntos ang kalamangan nitong Ginebra San Miguel. Ano nagpa-igting sa kanilang opensa? Maga-maga pa lang Okay, sige. Pag-usapan natin yan after these reminders. Ang 20, ang Ginebra San Miguel, they're on their way to the finals against Alaska Milk. Napakagandang finals yan, Ed. Alaska versus Ginebra San Miguel. Alaska looking for a grand sweep. Hindi ako nagkakamali, Coach Yang. Ang last time na pumasok sa championship ng Ginebra, Alaska rin nakalaban. Ganun ba? So parang deja vu. Wantala, paalakoy na lang natira nila mga Struthers. At ito, sinuli Locsin. Yung tinatanong ko sa iyo kanina, Coach Yang, maaga pa lang nag-lead na kagad itong Ginebra San Miguel at hindi na sila nagpa-galos-galos pa, no? Tumama lahat ng kanilang mga strategies, yung press nila, yung kanilang running game, yung kanilang defense. So, sakto lahat Wala, Alan Kaidek. So, huli na ang lahat. With 41.8 seconds left, 19 puntos sa kanilang hinahabol. Masakit ito para sa San Miguel Beer. Pero they gave a good fight in the series. At naging mas exciting itong series na ito kaysa ron sa series ng Alaska at Shell. Medyo inararon ng Alaska ang Shell, 3-0.